Binalot kami ng katahimikan. Hindi siya gumalaw. Nakatalikod lang siya sa akin. Anong sabi mo, Wade? Tanong ko, kahit nauutal at nanginginig na sa saya. Don't make me see that again, Rina. Mariin niyang sinabi sa akin. Bumuntong hininga siya at kumuha ng mga plato. Tumayo ako para tulungan siya sa mga plato. Ako na. Untag ko. Hinawakan ko yung platong hinahawakan niya, kaya nahawakan ko rin yung kamay niya. Uminit agad ang pisngi ko. Tinitigan niya ako. Ako naman ngayon ang hindi makatingin sa mga mata niya. Parang sasabog ako sa kilig dahil sa sinabi niya at nangyayari ngayon. Wade! Sigaw ko nang tinalikuran niya ako. Natigilan siya. Ako rin naman. Baliw na baliw sa'yo. Nabigla ako nang hinila niyang bigla ang dalawang braso ko. Ikinulong niya ako sa bisig niya, saka marahang hinalikan ang mga labi ko. Dilat na dilat ang mga mata ko at nakapikit naman ang mga mata niya at nakakunot ang noo. Ramdam na ramdam ko rin ang init ng katawan niya dahil tapli siya. Nalasing ako sa halik niya. Ganito pala ang feeling. Yung hindi mo mapigilan ang unti-unting pagpikit ng mga mata mo at panghihina mo. Nakahawak yung kamay niya sa braso ko. Pero dahil sa unti-unting panghihina niya at panghihina ko, ay nahawakan ko rin ang braso niya para suportahan sa sarili ko. Baka bumigay pati yung nangangatog kong binti. Marahan at malalim siyang humalik. Hindi ito tulad nung una na smack. Ito na yung tinutukoy ni Coren. Marahan niya akong itinulak. Nakaawang ang bibig ko at mainit pa ang pisngi ko sa nangyari. Nilagay niya ang kamay niya sa noo at ginulo niya ang buhok niya. Bakit? Tanong ko. Sumulyap siya sa akin. Suminghap agad siya nang makita ang nagtataka kong ekspresyon. Langyari na, huwag kang masyadong... Kumunot ang noo ko. That was my first kiss, Wade, and I don't mind giving it to you. Kahit may takot ako sa puso ko dahil sa pagiging playboy niya, nangunguna pa rin yung pananalig kong hindi yun magagawa ni Wade Ribas. Kasi kung sana ay gagawin niya akong biktima sa pagiging playboy niya, dapat simula pa lang ay pinurmahan niya na ako. Pero hindi, diba? Lahat ng taong initian niya, ako lang yung sinungitan niya. Rina. Mas lalo niyang ginulo ang buhok niya. Mukha na siyang kakagising lang sa mahabang tulog. Nakita kong pawis na pawis ang dibdib niya sa nangyari. Pinasadahan ko ng tingin ang abs niyang gumagalaw dahil sa mabigat at mabilis na paghinga niya. Rina! Napatalon ako sa sigaw niya. Nakita kong kinagat niya ang labi niya. Pumikit siya ulit at nilagay ang kamay sa noo. Ano? Napalunok ako. Nakita kong dinampot niya ang isang t-shirt sa upuan niya at umambang lalabas. Magpapahangin muna ako sa labas. Tumango ako. Nagmadali siyang talikuran ako. Para bang mainiiwasan siya. Nakangisi akong naglalagay ng plato sa misa niya. Pagkatapos ay nilagay ko rin ang nilutong adobo, tsaka yung rice. Kinuha ko rin ang Diyos sa ref niya. Lutang na lutang pa rin ako dahil sa halikan naming dalawa. I'm 19 and I've never been kissed. Imbis na ibigay ko ang halik ko sa mga taong mediocre o sa mga taong niririto sa akin ng pamilya ko, mas mabuti na rin na ibigay ko yun sa taong mahal ko, kay Wade Ribas. Lumabas ako para tignan siya. Nakita ko siyang nakaupo sa bench. Sinandal niya ang buong katawan niya sa dingding tsaka tumitingala. Hinahawakan niya ang labi niya.
para bang may malalim siyang iniisip. Wade, kain na tayo. Sabi ko, nilingon niya ako. Pero hindi niya tinanggal ang misteryosong ekspresyon at paglalaro sa labi niya. Uminit agad ang pisngi ko. Parang gusto ko rin hawakan ng labi ko. Pero ayokong isipin niyang nilalandi ko siya, kaya kinagat ko na lang ito. Bumuntong hininga siya at ilang sandali ay tumayo. Anong problema nito? At bakit mukha siyang negative? Hay, oo nga naman. Kailan ba ito naging madaling intindihin? Hindi ko pa nga siya kailanman naintindihan. Sa sobrang misteryo niya, pakiramdam ko may sarili siyang mundo. Pumasok kami sa loob at naupo na sa misa. Kumain kami ng tahimik. Naaasiwa tuloy ako dahil sa katahimikan namin. Kumusta yung lasa? Tanong niya. Hindi ko agad nakasagot. Nanlaki pa ang mga mata ko at napakurap-kurap. Kumunot ang noo niya sa reaksyon ko. Yung adobo ang tinutukoy ko. Suminghap siya at napainom ng Diyos. Masarap. Sabi ko at tinignan ang adobo. Pero kulang ng alat. Tumango ako. Dapat lagyan pa ng tuyo. Nang bumaling ako sa kanya, ay nakita kong natigilan siya sa pagkain. Pero masarap. Sobrang sarap. Hindi ako makatingin sa kanya, pero ramdam ko ang titig at ang mga malalim niyang hininga. Rina. Anya. Mag-aalas 9 na. Tinignan ko ang relo ko. Ngayon ko lang na-realize. 8:30 PM na pala. Nanlaki ang mga mata ko. Patay! Magpapadala na ng search and rescue ang mga kapatid ko maya-maya. Ayoko pang umuwi. Untag ko. Nag-fist pump ulit siya. Ubusin mo na yan. Uuwi ka. Kumunot ang noo ko. Bakit? Ayaw mo ba akong makasama? Hindi rin na. Narinig ko ang desperation sa boses niya. Uuwi ka para sa ikabubuti mo. Bakit? May masama ba pag magtagal ako? Uminom ulit siya ng Diyos. Nakita kong nahihirapan siya. Bakit kaya? Sa bagay, baka hanapin na ako at makakaistorbo ako sa gagawin mo pa. Hindi na siya nagsalita. Ni ayaw niyang tumingin sa akin. Mukha siyang galit. Ang hirap niyang ispilingin. Minsan, gusto ko siyang tanungin kung anong mga iniisip niya, pero tingin ko below the belt na. Mabilis siyang natapos sa pagkain, kaya binilisan ko rin ang pagkain ko. Lika na, ihahatid kita palabas. Anya. Tumango ako at sinundan siya palabas. Tumayo pa ako sa harap ng sasakyan ko bago umalis. Thank you, Wade. Nag-enjoy ako. Sana maulit ito. Malaki ang ngiti ko at diretso ko siyang tinignan sa mga mata. Siguro next time, sa public place na lang. Anya. Napawi ang ngiti ko. Ha? Ba't naman? Enjoy naman sa apartment mo. Nagkatitigan kaming dalawa. Napaawang ang bibig niya, kaya hindi ko na napigilan ang pagtitig sa mga labi niya. Rina, umuwi ka na. Hinila niya ako at pinatalikod. Tinulak niya ako palapit pa sa pintuan ng sasakyan ko. Oh, Wade, bakit? Pinigilan ko siya. Rina, umalis ka na lang. Umuwi ka na. Gabi na. Anya. Hindi ko makita ang ekspresyon niya. Akala ko babaliw ka sa akin. I can't get enough of you. If the feeling is mutual, din dapat ikaw din. Dapat di mo ako tinataboy. Utang na loob, Rina. Umuwi ka na lang para sa ikabubuti mo.
Inagaw niya sa akin ang susing nakakabit lang sa pants ko at pinatunog ang sasakyan. Nagpout ako at tinignan siyang galit na binubuksan ang pintuan. Mag-ingat ka, umuwi ka na ng diretso. Ititext kita kaya mag-reply ka para malaman ko. Kahit na itinaboy niya ako, ay napangisin na lang ako sa sinabi niya. Tama ba yon? O nagpapakamartir lang ako dito? Totoo kayang baliw din siya sa akin o binubulan niya ako?